Tulad po ng ipinamanig natin ngayon ay kapistahan na Marta, Maria at Lazaro. Noong last week, July 22, ay kapistahan ni Santa Maria Magdalena. So, binigyan din natin ng pagdilay na si Santa Maria Magdalena ay hindi kapatid ni Marta at ni Lazaro. So, si Santa Maria Magdalena o Santa Maria o Magdala ay iba rito sa Santa Maria na kapatid ni Lazaro at ni Marta. Ito yung tinatawag natin si Santa Maria ng Bitanya. Kasi tulad ng po na pinamanig natin ay sila, itong magkakapatid na ito ay naninirahan sa Bitanya, isang barko. Si Maria Magdalena naman ay Magdala, isa rin barko na malapit sa Jerusalem. So bahagi makita natin sabi nga mo natin, ito ay mga family friend ni Jesus. So tulad na binati natin si Ibanghelyo, ay ito rin yung Ibanghelyo natin last 2 Sundays. Pinili ni Maria ang ibig na mabuti at hindi ito aalisin sa kanya. So yung isang Ibanghelyo rin na alin na makikita natin na bilog na binuhay ni Jesus si Lazaro. So at ang payo naman ni Marta yung alin, nananalig ako na kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Sila ay mga tumanggap ng Jesus sa kanilang tahanan. So, at nakita natin na yung ginamit na natin Ibanghelyo ay yung pagdalaw na Jesus sa tahanan ng magkakapatid na ito, na pagkapahayag ng patuloy na pagpapalalim ng pananalig at pagkakakilala kay Jesus at sa pananampalataya na nagdudulot ng pagliligtas ng Diyos. Bahagi rin o na kung saan ay sabi nga natin ay ating panalangin, ito ay pagtangkap kay Jesus. Nanawa rin ay magpakilala ng pagtanggap ni Jesus sa mga magkakapatid na ito sa kanyang kaharian sa langit, sa tahanan ng Diyos. Pero alam ko yung panyaya na pinapahayag mo sa atin na magkakapatid na ito na nakita ko natin muling pinagtitibay, sabi lang natin lahat ng mga Ibanghelyo natin ng mga nakalipas na araw natin. Isang relasyon. Kaya kumisan, ito rin kumisan yung binibigyan ng tingin kumisan ng iba natin mga kapatid. Kasi yung pananampalataya ay isang pananampalataya na ay bahagi yun. It is a relationship. Hindi lamang yung set of doctrines. Hindi lamang yung pagtanggap ng mga kung tawagin na natin yung mga
katotohanan ng doktrina. Ngunit isang pakikipag-ugnayan. Binigyan din natin ng pansin noong nakaraang linggo. Kaya ngayong panalangin ni Alin ay ang turo ni Jesus sa ating panalangin ni Alin, tawagin ninyong Ama ang Diyos. Tawagin ninyong Ama ang Diyos. At kapag sinabi natin isang relasyon, ito ay Alin, isang patuloy na pag-ugnayan. Hindi lamang one-time event. Ito ay patuloy na pag-ugnayan. Kaya nga tinawag natin yung relationship. Ay kapag naputol na yung relasyon, wala na. At kapag sinabi natin yung pananampalataya natin, it has to continue. Kung tawagin na natin, pinakailangan pa kung maaari may follow through, bahagi ng pagkilos na kinakailangan i-maintain at pagyapunin. At ito rin po yung dahilan na kung sabi nga natin sa ating pananampalataya na ito yung pangyayari natin. Magsiba pag-araw natin yun. Kasi kung ang ating pananampalataya ay sabi nga natin pang-KBL, kapag kasal niya galibin lamang, ay napaka extraordinary naman yun. Para naman ang relasyon natin sa Diyos ay pang-big occasion lang. Hindi ganun ang relationship. Kung maaari na rin ang relationship nila, mas madalas, mas maigi. At yun yung kaalagaan lang alin. Yung every Sunday, kayo ay hindi kayo. Kayo ay everyday. Mas madaming yun. Pero bahagi yun na huwag natin kalimutan sapagkat kumisa nga sa ang pag-ugnayan natin sa Diyos ay parang kasulinahan lang kapag nag-uusap tayo tsaka lang tayo lalaki. Relationship ninyo. Kaya lamang, hindi yung sustainable. Bahagi yun. Kinakailangan yan maging bahagi ng ating regular na pagkilos. At kung tusin, yung regular na pagkilos natin, at least malamang once a week. Sabi nga, yung everyday, devotion na yan. Devotion yung pagsisimba niyong pag-araw ng linggo. Yan, devotion yan. Yan kayo maliwanag na devotion. Pero yung every Sunday, hindi devotion yan. Yun ay kung tutusin, bagaman obligatory yun. Pero at least yun, maliwanag yun. It maintains the relationship. Bahagi yun ang usan ng lapo natin. Kaya napakalaga yung pagkilos na yun. Kaya huwag ko kayong magtaka kung bakit kalimitan o sa ating mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko, ay kapag sinabi sabi nga natin ay hindi ay sabihin natin madali na kukuha ng iba kasi mababaw ang relasyon natin bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Bahagi yun. Kaya napakalaga ko yung ugnayan. Sabi nga natin, para masabi natin, kaibigan ko yan. So si kaibigan ni Marta Lazaro at Marta. Ang kumapansin natin, ito, pinuntahan ni Jesus. At kung inyo maalala, sabi nga natin,
saan bang lugar si Jesus ay umakyat patungong langit? No? Sa Betania. Sa Betania. Eh saan siya pumunta roon? Kung si Jesus umakyat sa Betania, most probably, saan? Ay doon, malapit. Kung hindi yan, baka doon mismo. Sa tahanan ni Marta, Lazaro at Maria. Ano? Kasi doon no? Doon yung bahagi ng pagkilos. Kaya nga rin po, kung kayo pumunta sa Jerusalem, no? Yung mayroong, kung tawagin natin ay Church of Ascension, no? Yun ay nakalagay saan? Doon sa malapit sa bundok ng Olibo, doon sa lugar na kung tawagin ng Olibo, Betania. Bahagi yun, well, hindi yun nakalagay sa banal na kasulatan. Pero, kung makikita natin, bakit doon pinili ni Jesus ang umakyat mula sa langit? Ay, nandun yung kanyang mga kaibigan. Alam mo, kung punta pa doon sa isang lugar na wala siyang kakilala. Ay, di doon siya pumunta sa mga tao tumangkang sa kanya. Sa kanyang panahon ng pangangaral, noong siya ay nabubuhay pa o naglalakad pa sa daigdig na ito, na sa kanyang panahon ng kanyang ministeryo. Pero yun parang makita natin, at ito ay kinakailangan pinapalago. Kinakailangan palago yung pananalig na ito na ipinamanig ng mga magkakapatid na ito kay Jesus. Kaya kung mapapansin natin, no, ay sa nakatalaan sa banal na kasulatan, ay sino yung kanyang binuhay? Ay di si Lazaro, ang isa sa kanyang magkakapatid na kaibigan niya. Marami naman siguro namatay ng panahon na Jesus. Ay bahagi ko. Kaya sana ay makita natin ito sa ating pakipag-ugnayan sa ating Diyos. Na nawa ay patuloy natin pangalagaan ang ating pakipag-ugnayan sa pagkakilala natin kay Jesus bilang ating Panginoon